Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng dalawang batang babae na nagbubulungan sa isa't isa sa isang sulok, na nagbabantay ng maingat na mga tingin sa paligid na parang naghahanda na magsalita ng masama tungkol sa iba. Nakita mo ba yun kanina, sabi ng isa, nung kasama ko si boss na tumatawa, hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. Akala ko may nakikita ako kaya pinagpatuloy ko ang paghahanap, si boss pala talaga. Parang ang sipag niyang mag-training lately. Nung una, akala ko hindi na siya magtatagal sa training, pero isang linggo na pala, hindi ba? Sa tingin mo ba napakabata pa niya at may disiplina na sa sarili? Nakakapagtaka, di ba? Anong nangyari sa kanya? Sa sandaling ito, sa harap ng isang bintana kung saan matatanaw ang bakuran ng pagsasanay, isang binata na may makintab na blonde na buhok ang nakatingin sa labas na may maalalahang ekspresyon. Siya si Erin Stilgard, isang teenager na 16 na taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mature na determinasyon. May malalim siyang iniisip at sinasabi sa sarili na hindi na niya hahayaang maulit muli ang trahedya. Ang kapalaran ng pangunahing tauhan ay mahalagang itinakda nang matuklasan niya ang isang aklat na nagpapahintulot sa kanya na makipagkalakalan sa kalawakan. 33 taong gulang ang edad ni Erin sa kanyang nakaraang buhay. Siya ay nagdusa, umiiyak ng mapait habang nakakulong sa isang sira-sira na abandonadong bahay. Hindi niya akalain na haantong sa ganito. Nang siya ay naging isang sangla sa kamay ng mamamatay tao, naalala ni Erin ang mga araw ng trahedya at kabiguan sa kanyang buhay. Si Erin ay isinilang sa prestihiyosong Stilgard clan, isang pamilya na namuno sa hilagang Navarre sa mga henerasyon. Ang kanyang buong buhay ay nabuhay sa anino ng kanyang lolo, ang bayani, sa panahon ng digmaan na nagtagumpay sa hindi mabilang na mga pokana ng pananakop ng Feiwei Empire, ang Leysen Stilgard, isang maalamat na kabalyero. Ang ama ni Erin ay isang pambihirang kabalyero, si Lev Adan Stilgard, isang magiting na kabalyero. Gayunpaman, si Erin ay isang ikatlong henerasyong kabalyero lamang at hinding-hindi maabot ang antas ng kanyang ama. Matapos maging isang Panginoon na walang anumang kasanayan, nawala ang lahat ni Erin sa loob ng 3 taon. Sabi nila minsan ang tigre ay nangganganak ng aso, at iyon nga ang kaso ni Erin. Siya ay tinawag na isang kaiyahiyang bilang na nagdala ng kahihiyan sa karangalan at prestihiyo ng angkan ng Stilgard, isang disgrasyadong Panginoon na nawalan ng teritoryo sa iba. Sa oras na iyon, si Erin ay tinatrato ng walang iba kaysa sa isang pulubi sa kalye at naging paksa ng pangungutya. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na totoo lahat ng sinabi nila. Kahit na hindi siya maaaring maging kasing dakila ng kanyang ama, hinahangad pa rin ni Erin na maging isang normal na Panginoon man lang. Gayunpaman, sa huli, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa pagiging outsmarted, at ang masaklap pa, ang may kasalanan ay si Kuntz, ang habambuhay na kaaway ni Erin mula pagkabata. Si Erin ay nakakulong at pinahirapan, bawat sakit ay umaalingaw-ngaw sa kanya. Tahimik niyang hinanakit ang katotohanan dahil sa pokana na ito na ipinadala ng kanyang kaaway. Muntik na siyang mamatay. Kuntz, ang hamak na iyon, laging nagkikimkim ng sama ng loob sa kanya. Kinuha niya ang lahat kay Erin, at ngayon ay pinapahirapan siya ng ganito. Ang mamamatay tao ay may hawak na libro sa kanyang kamay at mausisa na binaliktad ito. Iniisip, ito ay dapat na ito, ang Space Trading Book. Gayunpaman, to his surprise, blanko lahat ng page. Inilabas ni Erin ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw, "Huwag mo itong hawakan." Kaagad, sinipa siya ng malakas ng assassin sa tiyan, na nagpatahimik sa kanya. Pinandilatan ni Erin ang assassin, iniisip sa sarili, "Tanga ka, ang Space Trading Book ay hindi lamang puno ng mga blankong pahina. Ito ang kayamanan ng aming angkan." Pinapayagan nito ang gumagamit na makipagkalakalan ng mga item sa mga tao sa iba't ibang dimensyon. Kung magagamit ko lang ito ng matalino at hindi mabiktima ng mga pokana, may tatayo kung muli ang aming angkan, bulalas ni Erin. Ang mamamatay tao ay nanunuya at tinutuya si Erin, sinabing, "Hindi ako makapaniwala na ginugol mo ang iyong buong kapalaran sa pagbili nitong tambak na walang kaparerekan. Tiyak na totoo ang mga tsismis na tanga ka, haha." Walang magawang ungol ni Erin, "Hindi, ibalik mo, akin na." Biglang may nahulog na maliit na bagay sa libro, at agad itong nakilala ni Erin bilang bookmark ng pag-asa.
Ang bookmark ng pag-asa ay isa sa mga bagay na nalinlang ni Eren sa pagbili sa isang transaksyon sa espasyo. Mapait na naalala ni Eren ang patalastas ng mga ngalakal na iyon, mahal na customer, ito ay napakamahal, ngunit ito ay isang mahiwagang bagay na maaaring matupad ang isang hiling sa iyong buhay. Ang pag-iisip tungkol dito ay mas nagpapait sa kanya, syempre, lahat ng ito ay panloloko, pagtupad sa mga kagustuhan, kung ano ang isang biro. Si Eren ay tahimik na sinasaktan ang sarili, iniisip kung may mas hanggal kaysa sa kanya para sa pagsisikap na buuin muli ang kanyang humihinang pamilya gamit ang mga transaksyon sa espasyo sa kabila ng kakulangan ng anumang mga kasanayan. Biglang nagbuhos ang isang assassin ng isang bote ng gayuma sa bibig ni Eren, nakangisi ng masama at nagtanong, ano ang iniisip mo? Matapos inumin ang gayuma, lahat ng sugat sa katawan ni Eren ay mabilis na nawala, nag-iwan sa kanya ng pagtataka habang tinitingnan ang assassin, isang nakapagpapagaling na gayuma. Bakit mo ako binigyan ng healing potion? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang assassin ay naglabas ng isang tumpok ng iba't ibang kutsilyo at sinabing, inaasahan ng aking kliyente na makipaglaro ako sa iyo ng mas matagal. I can't let you die too fast, can I? Nagyayelong ang tingin ng assassin habang nakatingin kay Eren, sinabi sa akin ni Kuntz na ibigay ko ito sa iyo bilang farewell gift. Si Eren ay nagngangalit sa galit, Kuntz, ang kahabag-habag na iyon, kinuha mo na ang aking mga ari-arian at teritoryo, at ngayon gusto mo ring kunin ang aking buhay. Si Eren, feeling helpless, tumawa ng mapait, haha, sinong mag-aakalang mamamatay ng walang kabuluhan ang inapo ng dakilang Stilgard family ng ganito? Nanunuya ang mamamatay tao, baliw ka, buti pa nga, kung matino ka, malamang hindi mo matiis. Sa gitna ng nakakatakot na hiyawan, si Eren ay tahimik na nakaramdam ng panghihinayang at sinisisi ang kanyang sarili, na nagnanais na iba ang mga bagay. Si Eren, sa isang sandali ng desperasyon pagkatapos ng mga oras ng pagpapahirap at muling pagkabuhay mula sa kamatayan, sa wakas ay napaiyak. Ang lahat ay tila maayos hanggang sa kinuha ng kanyang kaaway ang kanyang kabuhayan at kayamanan, ngunit ang pangunahing dahilan ay dahil siya ay masyadong walang muwang at hanggal. Ang kanyang pagsusumamo ay umaalingaw-ngaw sa bakanteng silid na puno lamang ng tunog ng kanyang sariling mga hikbi at ang nakagigimbal na katahimikan ng kanyang panghihinayang. Pagkatapos ng mga panalangin iyon, unti-unting humina ang hininga ni Eren, at naglaho siya kasama ang lahat ng pait, panghihinayang, at hinanakit. Isa lang ang bagay na tama niyang ipasya na bilhin, isang bagay na may kakayahang ibalik siya sa kanyang kabataan at bigyan siya ng pagkakataong maghayganti. Ang mga kakaibang linya ng teksto ay nagsimulang lumitaw sa harap ni Eren, iniisip ang tungkol sa kanyang sarili sa bingit ng kamatayan, isang hindi masisira na kalooban at isang pagnanais na baguhin ang mga pagkakamali, lahat ng mga kinakailangan ay natugunan, upang ang hiling ay ipagkakaloob. Ang sistema ng bookmark na iyon pagkatapos ay nagtanong kay Eren, mangyaring sabihin ang iyong huling kahilingan, ngunit sa sandaling iyon. Natamba na si Eren at hindi na nakasagot. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan mula kay Eren, automatikong lumipat ang system sa pag-scan at pagsusuri, ang mga resulta ay nagpakita ng mga error sa system, ang kamalayan ng paksa ay nabasag, kaya sa kasalukuyan, walang magagawa. Ang sistema ay naghahanap na ngayon ng solusyon, sinusuri ang mga hinahangad ng paksa sa pamamagitan ng magagamit na data. Matapos mahanap ang tatlong hiling at kalkulahin ang magnitude ng bawat hiling, walang nakitang makabuluhang pagkakaiba. Sa makatuwid, lahat ng mga hiling ay ipagkakaloob, kaagad pagkatapos, ang bookmark ay lumutang sa himpapawid, lumipad at pagkatapos ay naglaho sa isang makinang na liwanag. Makalipas ang ilang segundo, nagising si Eren, sumisigaw sa takot na para bang ngayon lang siya nakaranas ng nakakakilabot na bangungot. Gumaan ang pakiramdam at walang anumang sakit, lumingon si Eren sa paligid na may pagkalito, nakita niya ang mainit na sikat ng araw na dumadaloy sa bintana, na nakadagdag sa kanyang pagkalito. Ito ay isang pamilyar na eksena na nakikita niya araw-araw sa bintana, ngunit ilang sandali lang ang nakalipas, pinapahirapan siya hanggang mamatay ng isang upahang assassin mula sa paksayo ng Kuntz, hindi maintindihan ni Eren ang nangyayari.
Biglang may kumatok sa pinto, at isang malumanay na boses ang nagsalita, "Easel here, may I come in?" Si Eren ay naguguluhan pa rin, "Easel, ikaw ba yan? Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang nag-aalaga sa akin ilang dekada na ang nakalipas." Pumasok ang dalaga, magalang na yumuko sa harap ni Eren, "Guro, hinahanap ka ng pinuno ng sambahayan," sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Eren sa pagtataka, si Easel talaga. Inilibot ni Eren ang paligid ng silid, kinuha ang pamilyar na kwarto at mga kasangkapang bumagay sa kanyang mga alaala. "Pwede ba?" Nag-aalinlangan niyang tanong kay Easel, "Easel, ilang taon na ako ngayon?" Mukhang natarante si Easel at sumagot, Sir, 16 years old ka na, bakit bigla kang nagtatanong ng ganyan?" Masayang sumugod si Eren para yakapin ng mahigpit ang kasambahay, nag-uumapo sa kaligayahan ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala, siya ay tunay na bumalik 17 taon sa panahon. Hirap pa ring maniwala, tumangala si Eren at muling tinanong si Easel, "Are you really Easel, right, Easel?" Concerned, asked him, "Sir, umiiyak ka ba? Nananaginip ka ba?" Umaagos ang luha sa kanyang mukha, sabi ni Eren kay Easel, "Maraming salamat, Easel," sa kaibuturan ng kanyang puso, naisip niya. "Kahit na iniwan ako ng buong pamilya ko, laging nasa tabi ko si Easel at hinihikayat akong magpatuloy." Napalitan ng takot ang ekspresyon ng gulat ni Easel, panibagong anyo ba ito ng panliligalig, bulong niya sa sarili. Si Easel, sa kaguluhan, ay napaluhod at nagmakaawa, "I'm terribly sorry, Master, kung may nagawa man akong mali, please tell me. Tatanggapin ko ang parusa at tiyak na itatama ang aking mga pagkakamali." Eren, feeling awkward, replied, "No, no, it's not that." He silently sighed to himself, "Parang wala lang akong kwenta sa buong buhay ko." Naalala agad ni Eren ang mga naging hadlang sa buhay niya, sa tuwing pupuntahan siya ni Easel, mukha siyang debt collector na nakatingin sa kanya. Naalala ni Eren na sinabihan siya nito na huwag siyang istorbohin sa mga walang kwentang bagay na ganoon, nagtatanong kung may magagawa ba siyang disente, ngayong nagmumuni-muni, napabuntong hininga na lamang si Eren at naiisip na baka maintindihan niya kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Malumanay na tanong ni Eren sa kanya, "So, what brings you here, Easel? Please, get up." Nag-aalangan na paliwanag ni Easel, "Well, actually, hinahanap ka ng master." Galit na galit siya dahil nag-skip ka ng klase kahapon. Tumango si Eren at sumagot, "Sige, hahanapin ko siya agad, pero saan ko naiwan ang espada ko?" Mas lalong namangha si Easel sa hindi pangkaraniwang ugali niya, ewan ko ba. Magiliw na ngumiti si Eren sa kanyang pagkagulat, "Bakit ka ba gulat na gulat? Ayaw mo ba akong pumunta?" Nanlaki ang mata ni Easel, "Nako, hindi, syempre hindi." Habang nagpapalit ng damit, iniisip ni Eren ang mga nangyari sa past life niya, hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero parang nabigyan siya ng second chance. Ang kanyang kakuhan ay humantong sa pagbagsak ng pamilya, na may hindi mabilang na mga pagkakamali na naging kahihiyan ng pamilya, ngayon, wala na iyon. Tanging si Eren Stilgard lamang ang natitira, handang ayalay ang kanyang buhay sa pagbabago ng hinaharap. Natapos na magpalit si Eren at kinuha ang espada sa kamay ni Easel. Panay ang tingin niya sa kasambahay, bitbit ang espada sa balikat, "Sige, tere na," sabi niya. Napangiti si Eren sa tuwa at sinabi kay Easel, "Baka nawala lahat ng muscles ko sa ilang taon ng pagsasanay, but I have no regrets at all." Mukhang natarante si Easel, "Master, sigurado ka bang okay ka lang?"